Kumusta? Before we dive into the Word, we just want you to know, this is not an accident. God brought you here for a reason. May sasabihin siya sa'yo at may gagawin siya sa puso mo. So take a deep breath, open your heart, and let's hear what God has to say. Welcome to Gia Cabanatuan. Welcome home. I know how this story ends. Yan. 1 Samuel chapter 17 verse 41. 1 Samuel chapter 17 verse 41. Si Goliath naman ay lumakad ding papalapit kay David sa ulihan ng tagadala ng kanyang panangga. Verse 42. Nang makita niyang si David ay isa lamang kabataang may maamong itsura, nilait niya ito at takot siyang tinanong, "Anong akala mo sa akin? Aso ba ang lalabanan mo at may dala kang pamatpat?" At si David ay sinumpa pa ng Filisteo sa pangalan ng kanyang Diyos. 44. Sinabi pa niya, "Halika nga rito at nang may pakain ko ang mga bangkay mo sa mga ibon at mga hayop." Unang Samuel chapter 17 verse 41 hanggang sa mga susunod pong talata. Kailangan natin naka entire screen. Yan, tapos share screen. Pag-aaralan po natin ngayon yung iba't ibang sitwasyon ng ating buhay na tayo po ay may kinakaharap na mga pagsubok at higit sa lahat may mga pagkakataon din sa ating buhay na humaharap po tayo sa mga sitwasyon na hindi po natin inaasahan. Sino po dito yung meron pong pagsubok na pinagdadaanan ngayon? Lahat po tayo, no? Lahat po tayo ay meron pong pagsubok o problema, yan, na pinagdadaanan po ngayon. Next slide na. I know how this story ends. Yan. Sabi sa verse 17, 1 Samuel 17:17, isang araw, inutusan ni Jesse si David, "Anak, dalhin mo agad itong 5 salop ng sinangag na trigo at 10 tinapay sa inyong mga kapatid na nasa kampo. Fried rice saka tinapay. Ibigay mo naman ang 10 hiwang kesong ito sa pinuno nila. Tingnan mo na rin ang kalagayan nila at ibalita sa akin, mag-uwi ka ng kahit anong bagay na makapagpapatunay na galing ka nga roon." Next slide. Ang 3 anak ni Jesse ay kasama nga ni Saul at ng mga Israelita sa libis ng Ela at nakikipaglaban sa mga Filisteo. Ito pong binasa nating talata ay kwento po ni David at Goliath at yung iba sa atin marahil napanood na yan sa TV or nabasa sa Biblia. Pero titignan natin ngayon sa another perspective, ano yung sinasabi ng Panginoon sa atin sa pamagitan ng kanyang mga salita. Iko-connecta natin yung laban ni David at Goliath sa mga laban ng buhay na meron tayo ngayon. And titignan natin ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Lahat ng Kristiyano at kahit hindi po Kristiyano, dadaan sa pagsubok. Kahit po hindi mananampalataya o mananampalataya ng ating Panginoon, daraan po sa problema. Mawawalan, mapapagod, magugutom, magkakaroon ho ng iba't ibang testing ang buhay. Pero isang bagay ang naunawaan ko. Kapag nasa Diyos ka, kahit gaano kahirap ang pagsubok, dahil kasama mo ang Diyos, magtatagumpay ka. Pero may mga pagkakataon pa rin sa ating buhay na kahit meron tayong assurance galing sa Diyos, na pagtatagumpayan tayo ng Diyos, nasasaktan tayo, nahihirapan tayo, at may mga pagkakataon na nagdududa tayo sa ating pananampalataya. Ito pong kwento na to ay tungkol sa kwento ni David. Si David po ay isang kabataang lalaki. Unang chapter po niyan is 1 Samuel 16. Si Propeta Samuel ay inutusan ho ni Yahweh na pumunta sa bahay ni Jesse dahil sabi ni Yahweh, nasa bahay ni Jesse at mula sa kanyang mga anak yung susunod na hari ng Israel. Pagpunta ng panganay, sabi ni Samuel, ito na siguro yung susunod na hari ng Israel. Magandang lalaki, tignan nyo nga po yung katabi nyo, maglalaki, makisig, matipuno, guwapo. Because si Samuel, meron siyang picture, sa isip niya, meron siyang picture and meron siyang preference ng susunod na hari. Ibig sabihin, yung panganay is look like Saul. Ibig sabihin, parang kaparehas siya ni Saul, tindig hari siya, siguro siya na susunod na hari. Kunireksyon ni Yahweh, ang sabi niya, hindi siya yung pinili ko because yung standard ko at ang batayan ko ay hindi gaya ng batayan ng tao. Panlabas ang tinitignan ng tao, puso ang tinitignan ko. Puso ang tinitignan ng Panginoon, sabi ni Yahweh. Now, pinapilay sumunod na anak, hindi pa rin, sabi ni Yahweh, hindi pa rin dumadalo yung anointing oil. Pinapila hanggang dun sa pang-7 anak, hindi pa rin yun yung pinili ni Yahweh.
Now, nagtanong si Samuel kay Jesse, wala ka na bang ibang anak na pwede nating tignan kung siya yung pinili para maging susunod na hari? Sabi ni Jesse, meron pa, kaso wala siya dito. Nandun siya sa pastulan. And most of the time, kapag tinawag ka ng Panginoon, meron kang ibang ginagawa. Di ba po, nung in-invite kayo dito sa church, minsan meron tayong reason para hindi pumunta ng simbahan. May gagawin ako eh. Next Sunday na lang ako pupunta. But sometimes, aabalahin ng Diyos yung ginagawa mo para mag-focus ka sa Kanya at mapalapit ka sa Kanya. Sabi ni Samuel kay Jesse, hindi ako aalis dito at hindi matatapos yung ginagawa natin hanggat hindi siya dumarating. May mga pagkakataon at opportunity sa ating buhay na hindi magpa-prosper yung company, hindi magpa-prosper yung pinapasukan mong kumpanya hanggat wala ka doon dahil ikaw yung tinalagan ng Panginoon para piliin doon. Amen? Now, nung pagdating ni David, marahil galing siya ng pastulan, may putik pa, nahihirapan pa, pagod, mabaho. Pagtingin ni Samuel, merong confirmation kay Yahweh, siya yung pinili para maging susunod na hari. Pinili siya maging susunod na hari ng Israel, but nung inanoint siya, binuhusan siya ng langis, pero hindi pa muna siya na-appoint. Because merong space yung anointing sa appointing. In other words, pwedeng pinili ka ng Panginoon ngayon at may pinagagawa sa iyo ang Diyos ngayon, pero Lord, paano ko magsisimula para mag-serve sa iyo? Paano ko gagawin at paano ko tatrabahuhin yung mga pinagagawa mo sa akin? Inanoint si David, anointed but not yet appointed. Now, pagdating ng chapter 17, sabi ni Jesse, pumunta ka dun sa battlefield kung nasaan ang iyong mga kapatid. Magdala ka ng fried rice at magdala ka ng cheeseburger, tinapay sa keso. Okay? At kumustahin mo na rin yung kung ano yung lagay nila. Now, pagpunta ni David doon, narinig niya yung bayani ng mga Filisteo na ang pangalan ay Goliath. Sabi niya po natin Goliath. Si Goliath, nagkaroon siya ng challenge, no? Hindi ko na po binabasa yung scripture, parang hindi tayo masyadong mahaba. Si Goliath, nagkaroon siya ng challenge sa mga Israelita. Ganito, magkaroon tayo ng kasunduan. Para hindi lang tayo maggera, pumili kayo ng pinakamalakas sa inyo, yung bayani nyo, tapos lalabanan ko siya. Pag natalo niya ako, kami mga Filisteo, magpapaalipin sa inyo mga Israelita. Pero pag natalo namin kayo, mga Israelita, magiging alipin namin kayo, mga Filisteo. Ngayon, nagkaroon sila ng agreement. And for 40 days, more than isang buwan, hinahamak ni Goliath yung mga Israelita kasi wala silang maipanlaban. Wala silang maipangbato. Wala silang maibigay na representative. Sabi ni Haring Saul, parang ganito, nag-post siya, hiring tayo ngayon, sino lalaban kay Goliath? Kaso walang po pwede. Now, narinig ni David na hinahamak ni Goliath yung mga Israelita. Next slide na. Basahin po natin. Your sin today, I want to declare to somebody, is not your story. Because si David, ang purpose niya, kaya siya napunta sa battlefield para lang magdala ng baon. Para magdala ng pagkain ng kanyang mga kapatid. Hindi intensyon ni David at wala doon sa kanyang job description pa muna na labanan si Goliath. But minsan may mga laban sa ating buhay, may mga battles sa ating buhay, may mga pagkakataon sa ating buhay na dinadala tayo ng Diyos doon sa mga sitwasyon na hindi natin inaasahan para makita natin gaano kalakas at kabuti ang Diyos sa atin. Amen? Now, maybe meron kang senaryo ngayon, wala kayong pera. Maybe may senaryo kayo ngayon, nahihirapan, hindi alam kung paano mapag-aaral ang mga anak. Maybe may senaryo kayo ngayon, mahirap ang negosyo. Maybe may senaryo kayo ngayon, hindi alam kung saan kukuha ng pampagamot o kung paano mapapagaling yung isang kasakitan. Maybe meron kang senaryo ngayon, pero hindi ibig sabihin na mahirap yung senaryo mo ngayon, hindi na mabuti ang Diyos. Hindi hanggat buhay ka pa, hanggat humihinga ka pa, meron pang kayang gawin ng Panginoon sa iyong buhay. Amen? Yung senaryo na meron ka ngayon, baka pahina lang yan ng buhay mo. Yung susunod na chapter, doon nababawi ang Diyos sa iyo. Huwag mong sukuan. Sabi mo sa iyong katabi, huwag mong sukuan. Your sin today is not your story. Next slide na. Now, pagdating ng verse 41, kasi sabi ni Goliath, wala ba kayong may panlalaban sa akin? Diba? For 40 days. Ibig sabihin nyo, 40 days. No? 40 days na hinahamak yung mga Israelita and nakakarinig sila ng pangungutya. Sabi sa verse 41, si Goliath naman ay lumakad ding papalapit kay David sa ulihan ng tagadala ng kanyang panangga. Verse 42, nang makita niyang si David ay isa lamang kabataang may maamong itsura, nilait niya ito. Now, madalas pinipreach yan, sinasabi,
kahit kabataan ka, maglingkod ka kay Lord. Di ba? Ganyan in-explain yan eh. Kasi kabataan si David eh. Di ba? Young ano siya eh. Na young warrior, batang warrior siya. But right now, tignan natin yung story. May mga pagkakataon sa ating buhay, ang hirap ng problema, parang yung capacity at pananampalataya mo, hindi match dun sa higante o gulayat na nasa harap mo. May mga pagkakataon sa ating buhay na, Lord, bakit ganon? Nagsisimba naman ako. May pananampalataya ako sa iyo. Naniniwala ako na meron kang kayang gawin sa aking buhay. Pero bakit hindi match yung tindi ng problema sa tindi ng pananampalataya ko? Parang yung problema na pinagdadaanan mo ngayon sobrang tindi, na yung pananampalataya mo hindi yun kayang i-cover. Pero isang bagay na naintindihan ko mga kapatid, yung pananampalataya natin, para malaman kung authentic, pinapadaan sa pagsubok. Walang ibang way para matest kung yung pananampalataya natin ay authentic, kung tunay, padadaanin sa pagsubok. Now, naniniwala ako mga kapatid, at etong pananampalataya ko sa ating Panginoon. At kung sino man po dito yung merong ganitong klaseng sitwasyon, na kahit gaano kantindi yung pagsubok na meron ka ngayon, hanggat nandyan ng Diyos, hindi ka niya pababayaan. Maiiyak ka, oo. Madadapa ka, oo. Magrereklamo ka, oo. May mga bagay na hindi ka maisusubong sa iyong kasama sa bahay, oo. Pero hanggat nandyan ang Diyos at kasama mo siya, kahit gaano kalaki yung laban na meron ka, mapagtatagumpayan mo. Bakit? Dahil kasama mo ang Diyos. Amen. Kasama mo ang Diyos. Next slide na. Sabi sa verse 43, takot siyang tinatanong niya si David dahil kabataan, anong akala mo sa akin? Aso ang lalabanan mo kasi may dala kang patpat. Yun kasi yung pangtirador niya eh. At si David ay sinumpa ng Pilisteo sa pangalan ng kanyang Diyos. Sa Biblia yung Tagalog, yung Diyos ni Goliath dyan, maliit na letter D, Diyos-Diyosan. Sinumpa ni Goliath si David sa pangalan ng kanyang Diyos-Diyosan. And minsan, alam niyo po ba, kayo po ba to, na may mga tao po ba sa inyong buhay na imbis i-encourage kayo, dinidiscourage pa kayo? Sabi ko sa iyo, huwag ka na magsimba eh. Itrabaho mo na lang yung linggo. Sayang lang di kikitain. Simba ka pa ng simba, wala ka naman nakukuha doon. Di ba? Ganyan minsan eh, parang wag ka nang pumunta doon. Sayang yung 2 oras. Kung nag-ano ka na lang noon, kung pumasok ka na lang noon o nagnegosyo ka na lang doon, di may kinita ka pa. Di ba minsan, may mga tao sa ating buhay na hindi nila naiintindihan yung pananampalataya natin. Kinukutya ka. Kasi bakit? Kasi may nakikita ka na hindi nila nakikita. At may nakikita ang Diyos sa'yo na hindi nila nakikita. Ngayon, sino yung dapat mong pakinggan? Yung nakikita ng Diyos sa'yo o nakikita ng ibang tao sa'yo? Mas pakinggan mo yung Diyos. Mas malawak paningin nun eh. Yung tao ang kayang lang tingnan, ikaw. Pero ang Diyos ang kayang tingnan, ikaw ngayon at ikaw bukas. Amen? May mga pagkakataon sa ating buhay na dahil naapektuhan tayo doon sa sinasabi ng Goliath natin, but mamaya sasabihin ko sa inyo, sino ba tayo sa story? Si Goliath ba tayo? Si David ba tayo? O tayo mga Israelita? But right now, may mga pagkakataon sa ating buhay that because of the battles that we are in, may mga voices tayo napapakinggan. Hindi mo kaya yan? Hindi totoo yung pananampalataya mo? Huwag ka na magsimba. Wala rin namang mangyayari. Imbis na mapalakas ka, napapahina ka. Kaya very important na meron tayong mga kaibigan at kakilala na Kristiyano. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Na-encourage po ba kayo niyan? No, kung bago po, may pagkakataon po ba na itong tao na to, ginamit na thankful ka dyan sa katabi mo, dyan sa kakilala mo, nasa harap mo, sa likod mo. Dahil sa pamamagitan ng tao na yan, mas lalong lumakas ang iyong pananampalataya. At si David ay sinumpa ng Pilisteo sa pangalan ng kanyang Diyos. Next slide. Sabi dito sa verse 44, sinabi pa niya, halika nga rito at nang maipakain ko ang bangkay mo sa ibon at mga hayop. Kasi hindi matanggap ni Goliath, bakit batay lalaban sa akin? Ang in-expect niya warrior, ang binigay young warrior. Well, in fact, meron pang ganap dyan bago pumunta si David sa Battle of Elah. Sabi ni Saul, o sige, kung ikaw yung lalaban, isuot mo tong kalasag ko. Sinuot ni David, hindi kasya sa kanya. Pinahawak yung espada, mabigat, hindi kaya. Because may mga pagkakataon sa ating buhay, pinipilit nating isuot yung armor ng ibang tao. Minsan, naiinggit tayo, ito mga kapatid, hindi mo kailangang isuot yung armor ng iba para pagpalain ka ng Diyos. May specific na armor na pinagkatiwala sa iyong Panginoon. Well, in fact, kung ano yung meron ka, yung patpat at yung simpleng bagay na meron ka, ay pwedeng gamitin ng Diyos para mapagtagumpayan yung problema na pinagdadaanan mo ngayon. Amen! Palakpakan natin ng Panginoon. Because most of the time, tinitignan natin,
Siguro pag matagal na ako sa church, kapag tumitindig ako sa church, kapag mayroon akong malalim na pananampalataya kay Lord, kapag naging kagaya ako nila Pastor June, kapag naging kagaya ako nila Pastora Gemma, kapag nagpunta ako sa simbahan, kapag gano'n na siguro kanalim yung pananampalataya ko, siguro mapagtatagumpayan ko na lahat ng mga problema. Siguro kapag nagtaas ako ng kamay, mapagtatagumpayan ko na lahat ng problema. Minsan, ginagaya mo the way kung paano sila magsalita kasi akala mo magtatagumpay ka kapag ginaya mo sila. Okay po yun, na meron tayong halimbawa na ginagaya ang mga tao. Pero ang dapat nating gayahan at tularan ay ang ating Diyos. Amen? Now, minsan nung pinasuot sa kanya, maluwag. Hindi kasya. Kasi hindi porke maganda sa paningin mo, kasya sa'yo. Yung damit ni Bunso, kahit gaano ka-cute yan sa kanya, kapag sinuot ko yan, hindi bagay sa akin. Kasi merong damit at may damit na babagay sa season. Magsando ka kapag mainit, mag-jacket ka pag malamig. Hindi season ang mag-a-adjust sa'yo, ikaw ang mag-a-adjust sa season. May mga pagkakataon sa ating buhay na kapag season ng problema at pagsubok, iiyak mo, ilaban mo. Pero kapag season ng pagpananampalataya, balikan mo yung Diyos na iningatan ka sa gitna ng pagsubok. Amen? Next slide na. Stop looking at the mirror. Sino po dito, bago mag-church, sumarap po salamin? Matagal magsalamin. Meron pa ba dito? Matagal magsalamin. Di ba minsan meron po ba kayong kakilala, no, na nakatingin ng salamin, tapos after 5 seconds, babalik uli. After 5 seconds, babalik na naman. Kasi parang, sinusure niya, pagharap niya ng tao, syempre naman, okay, di ba? Parang maayos yung mukha. And most of the time, when we look at the mirror, ang nakikita natin, yung sarili lang natin. But sometimes, sa buhay natin, kakatingin natin sa sarili natin, minsan kapag tinitignan mo yung sarili mo, hindi naman lumalakas pa ng palataya mo. Mas nakikita mo yung kulang mo. Now, I want to encourage each and everyone, stop looking at the mirror. Now, hindi mirror ito na literal. But yung mirror na, yung current circumstance na meron ka, start looking at your maker. Tingnan mo yung creator. Tingnan mo ang Diyos. Kasi kapag tinignan mo si Vince, at tignan mo yung katabi mo, at tinignan mo yung sarili mo, may limitasyon yan. Hindi yan kaya. Wala tayong ability na mapagtagumpayan yung problema natin mag-isa. Ang tingnan mo, ang Diyos. Kasi alam ng Panginoon na yung pinagdadaanan mo ngayon, hindi niya papahintulutan kung hindi mo kaya. Kaya mo yan. Amen? Tignan natin ang ating Panginoon. Next slide na. Sabi sa verse 45, sabi ni Goliath, aso ba lalabanan mo? No? Askal ba ang lalabanan mo? At ang dala mo pamatpat, di ba? Parang, di ba, nung mga bata ho kayo, o nung mga bata ho tayo, pagka gabi na, tapos alam mo, doon sa kanto na yun, maraming aso, magdala ka ng pamatpat. Di ba? Kaya ho tayo, parang yung pamatpat na yun yung pangsangga natin sa mga asong siga eh. Sabi ni Goliath, aso ba lalabanan mo? At may dala kang pamatpat. Papakain kita sa mga ibon at mga hayop. Si David sumagot din. Sabi ni David, ang dala mo'y tabak, sibak, at pantusok. In other words, complete ka ng battle gear. Meron kang mga gamit pa ng pangsangga. Hindi match yung dala mo sa dala ko. Oo. Ngunit, sabi nga po natin, ngunit, in-acknowledge niya kung sino yung kalaban niya. Sa buhay, para makalaya ka sa problema, i-acknowledge mo, sino ba yung problema? Ay, ba't ba sinabi ko sino? Baka mamaya po, tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Baka yan yung problema. O minsan naman, kailangan talaga nating manalamin para makita, minsan tayo pala yung problema. Pero may mga pagkakataon sa ating buhay that we have to acknowledge ano yung problema. Si David, in-acknowledge niya, sino si Goliath? Pero, ngunit, lalabanan kita, hindi sa kung anong meron ka, ba't kung anong meron ako? Lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel, ng iyong hinahamak. Now, it makes sense right now. Why? Kasi si David, kabataan siya, pero meron siyang kasama na hindi bata. Amen? Amen? Nakuha natin. Kabataan siya, palagay nung iba at ni Goliath, baguhan siya sa laban, pero meron siyang kasama na hindi baguhan sa battle. It is the presence of God that makes the difference. Mag-e-exam ka.
Magbubukas ka ng negosyo, mag-a-apply ka uli. Hindi mo alam kung matatanggap ka o makakapasa ka. Nakapasa ka. Nakapagbukas ka ng negosyo at nakapasok ka doon sa trabaho. Nung una, hindi ka naniniwala na baka i-reject ka. Pero bakit ka nakapasa? Hindi dahil magaling ka, kundi dahil magaling ang Diyos. Now, sabi niya, palabanan kita sa ngalan ni Yahweh, ang Diyos ng iyong inahamak, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong inahamak. In-acknowledge ni David si Goliath, pero hindi hinighlight ni David yung kanyang sarili. Ang hinighlight niya ang Diyos. And minsan sa ating buhay, kaya mabilis napapagod kasi nakatingin palagi sa magagawa ng ating sarili. Sinosolo natin yung problema. Kinikim-kim natin. Ayaw natin ipagkatiwala sa Diyos. Ang ginawa ni David, in-acknowledge niya, kaninong laban nito? Sabi ni David, parang kung i-rephrase natin, hindi ko to laban. This battle belongs to the Lord. The battle in your family, the battle in your health, the battle in your mental health, the battle in yourself, that battle, hindi lang sa'yo yan. Laban mo yan kasama ang Panginoon. At kasama mo ang Diyos. Next slide na. Sabi dito sa verse 46, ngayong araw na to, tignan mo declaration niya, si David, si Goliath, sabi niya kanina, ipapakain kita, pero si David, ngayong araw na to, ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Pababagsakin kita, pupugutin ko ang ulo mo, at ipapakain ko sa mga ibon at mga mabangis na hayop ang mga bangkay ng mga kawal ng buong Pilisteo. Sa gayon, malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel. Tignan mo yung statement ng dalawa. Si David, ang gusto niya lang talunin, si Goliath, ang gusto niya lang talunin, si David. Ano sabi ni Goliath? Ipapakain kita sa mga ibon at mababangis na hayop. Si David, ang sabi niya, ipapakain kita, pati yung mga kawal. Nakuha niyo yung difference? Kapag na kay Lord ka, mas tumatapang ka. Mas pinangahawakan mo yung mga pangako na akala mong imposible. Akala mo walang mararating at akala mo walang bisa, pero dahil nasa Diyos ka, kumakapit ka doon. Naninampalataya ka doon sa sinasabi ng ating Panginoon. Nakuha natin mga kapatid. Si Goliath, ang nakikita niya lang si David. Pero ang declaration ni David, si Goliath, plus yung mga kawal. Plus yung mga kawal. Kasi kapag nasa Lord ka, at kapag kayong katagumpayan ay nagagaling sa ating Panginoon, total victory. Kompletong katagumpayan. Kompletong kagalingan. Now, next slide na. Sabi sa verse 47, at makikita ng lahat ng narito na makapagliligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat. Kay Yahweh ang labanang ito at ibinigay. Hindi ibibigay, kundi ibinigay. Nakuha na. Si David nagsasalita from victory. At ibinigay na niya kayo sa aming mga kamay. For 40 days, walang naghahamak na lumaban kay Goliath except sa bata. Except kay David. Why? Kasi siya yung pinili ni Yahweh, pinili ng Panginoong makapangyarihan sa lahat para labanan yung higante. And may mga pagkakataon sa ating buhay na yung problema at pagsubok, whatever disappointment that we are in, hindi natin kayang pagtagumpayan yun mag-isa. Kailangan natin ng kasama. Kailangan natin si Jesus. Kailangan natin ng gabay ng ating Panginoon. Amen? Now, sinabi niya yan, in-acknowledge niya yung kayang gawin ni Yahweh. And isa sa nakita kong susi, para magkaroon tayo ng katagumpayan sa ating buhay, acknowledge who is God. Kilalanin mo sino ang Diyos. May mga pagkakataon kasi sa ating buhay, kilala mo kung sino ka, kilala mo kung sino yung problema, pero hindi mo kilala kung sino yung iyong kakampi. Kung sino yung Diyos. Yung Diyos natin, hindi lang siya Diyos ng pag-ibig. Hindi lang siya Diyos ng hustisya. Siya ay makapangyarihang Diyos. At naniniwala ako mga kapatid, na ang Panginoon, kahit gaano kahirap yung sitwasyon na meron ka ngayon, hindi po pwedeng hindi makialam yung Diyos dyan. Laging mag-i-intervene ang Panginoon sa sitwasyon na meron ka. Amen? Ibinigay niya na kayo sa aming mga kamay. Next slide na. Sabi pa dito, you didn't need Saul's armor when you got God's favor. Lalabanan niya na si Goliath. Ano lang suot ni David? Yung suot niya kapag namamasol. The usual armor niya kapag siya'y namamastol. Why? Kasi doon siya na-train eh. Tingnan niyo mga kapatid. Nung kausap ni Saul, si David,
At nagtatanong, ano yung experience mo para labanan yung higante? Anong sabi ni David? Yung pong mga tupa na inaalagaan ko, nililigtas ko sa mamabangis na leon at oso. Meron siyang track record. Magkaiba ng laban, kasi ang nilalabanan niya, mamabangis na oso at leon, pero yung training nila sa yung training ng mga kawal, yung mga nilalabanan ay mga tao, hindi na-acknowledge yun ni Saul eh. Kasi, alam niyo po, pagdating sa ganitong klaseng sitwasyon, may nakikita yung iba na hindi nakikita yung iba na nakita sa iyo ng ating Panginoon. Now, pagdating ng senaryo na to, sabi ni David, meron po akong training. Nilalabanan ko yung mga oso at mababangis na leon kapag binabantayan ko, pinagpapastulan ko yung aking mga tupa. Now, yung pagbabantay ni David dun sa kanyang mga tupa, against sa mabangis na leon, against sa mababangis na oso, yun pala yung ginamit ng Lord as preparation para sa battle na to. Tingnan nyo mga kapatid, huwag nyong sukuan yung maliliit na problema na meron kayo ngayon. Kasi maybe ginagamit yan ng Panginoon para patibayan yung inyong pananampalataya, para pagdating ng mas matinding pagsubok, kakayanin mo. Amen? Kasi minsan, konting pagsubok, Lord, ano ba naman to? Diba? Kasi gusto natin agad comfort. Gusto natin agad mas madali. Gusto natin agad instant. But sometimes, ilalagay ka ng Diyos dun sa lugar ng paghihintay, sa lugar ng pagtitiis, sa lugar na meron na minsan mapipressure ka para maunawaan mo na yung laban na meron ka ay hindi pala tungkol sa'yo, yan pala ay tungkol kay Lord. And in this scenario, in this season, ang pinaka-qualified para lumaban kay Goliath, si Saul. Siya yung hari eh. Siya yung pinaka-most qualified na lumaban. Pero yung pinaka-most qualified, walang ginawa at walang nagawa. Why? Not yet, hindi na anointed eh. Ano ba ginawa ni Saul? Ano ba ginawa ni Saul? Sabi ni Yahweh kay Saul, kapag sinakop niyo yung bayan na yon, sunugin niyo lahat. Si Saul nagtira eh. Nagtira siya ng mga magaganda at ang aim niya, i-offer naman daw niya kay Yahweh. Kinorek siya ni Prophet Samuel, sabi niya, hindi mo ba alam that obedience is better than sacrifice? Si David, sumusunod kay Lord. Si Saul, sunod kay Lord pero hindi kumpleto. At ang susi, para magtagumpay tayo sa laban na meron ka ngayon, sa battle na meron ka ngayon, I don't know whatever battle that you're in your health, may pabago-bagong, o may paulit-ulit na bumabalik sa iyong buhay, na experience, in your finances, in your family, maybe in your ministry. I don't know, battle mo sa iyong sarili, pero ang susi, sumunod ka sa ating Panginoon. Lumapit ka sa ating Diyos. Next slide na. Sabi sa verse 48, nagpatuloy ng paglapit si Goliath, patakbo siyang sinalubong ni David sa lugar ng labanan. Imagine nyo yan, parang, sino na po ba ngayon? Hindi ko na Cardo Dalisay, hindi na po si Cardo Dalisay ngayon, ano? Alam nyo ba yan, para mga action star, magbabanggaan na gano'n, no? Higante, tapos maliit, no? Pero tingnan nyo sumunod na mangyari. Nung maglalaban na, verse 49, dumukot siya ng bato. Ilan yung pong dala ni David na bato dito? 5. Because sa kanyang experience, kumbaga sa experience niya, maybe, bakit 5? Siguro hindi kaya ng isa. Pinaka-max 5 bago mamatay. Tignan nyo ha, dumukot siya ng bato sa kanyang supot at tinarador niya si Goliath. Tinamaan ito sa noo at bumaon ang bato roon. Si Goliath ay pasubsob na bumagsak sa lupa. 5 bato, pero ang tumama lang ay isa. At yung isang bato na yung sapat na para mapatumba yung higante. Kanina pinapasuot sa kanya yung armor ni Saul, hindi kaya at hindi kasya. Pero ang makapagpapatumba lang pala dun sa higante, bato. Stone. 5 pero isa lang. Minsan may mga pagkakataon sa ating buhay na, Lord, 5 bato yung kukunin ko para sure na mapagtagumpayan ko yung problema. But sometimes, tignan mo yung grace and miracle na kayang gawin ng ating Panginoon. Yung inakala mong kukunin mo ng 5 beses, kaya palang kunin ng isang shot sa tulong ng ating Panginoon.
Next slide. A single stone, powered by faith, can defeat an army of doubt. A single stone, powered by faith, can defeat an army of doubt. Well, in fact, if i-relate natin yan sa sitwasyon natin ngayon, may mga higante tayo sa ating buhay. Actually, naging movie to, ang title, Facing the Giants. We all have giants. May mga higante tayo. Ano yung mga higante natin? 3. Past. Nakaraan natin. Nagiging higante yung nakaraan natin kapag naikukumpara natin yung dati sa ngayon. Pag sinisip natin, Lord, bakit ganon? Dati, mas okay kami. Dati, mas masagana kami. Dati, mas blessed yung buhay namin. Pero ba't ngayon? Nagiging higante ngayon yung nakaraan. Another point of view, nagiging higante yung nakaraan kapag pinapaalala sa iyo ng kaaway kung sino ka dati. Hindi ka dapat magsimba. Hindi ka tatanggapin ng Diyos kasi masama ka dati. Makasalanan ka dati. Because of our past mistakes, because of our past experiences, nalilimatahan yung present, yung gift ng present sa atin ngayon. Pangalawang higante na kinakaharap natin bukod po sa nakaraan. Pangalawa, testing. Sabi nga po natin, test. Testing. Yung teacher, nung po ako'y nagtatrabaho sa Good Sam, okay, nagbibigay lang po ako ng exam doon sa mga estudyante ko. At yung mga estudyante ko, yung nandun lang sa class record, sila lang ho yung gegradean ko. Mga radtech po. Kapag ho medtech or nurse, kapag hindi ko sila estudyante, hindi ko po gagradean at hindi ko po bibigyan ng exam dahil wala ho kaming connection. Alam mo po ba, sa buhay natin, bakit may mga testing? Kasi meron tayong magaling na teacher, ang Diyos. At may mga pagkakataon sa ating buhay na ipapahintulot ng Panginoon yung mga test sa buhay natin, hindi para pahirapan ka o pagtripan ka, kundi para matuto ka. At during exam, meron po bang teacher pag exam, nagpapatugtog, nagsa-sound trip, maingay? Wala po. Bawal ho ang maingay kapag exam. Pansin nyo, kapag testing, parang tahimik ang Diyos. Pansin nyo, kapag sa gitna ng problema, parang hindi siya kumikibo. Parang wala siyang sagot sa mga panalangin natin. Sometimes, yung teacher silent during exam, but it doesn't mean yung teacher absent nung exam. Tignan mo yung beauty ng gospel at yung beauty ng grace ng ating Panginoon. Galing sa Kanya yung testing, galing din sa Diyos yung solusyon. Kanino ka ngayon lalapit? Sino ngayon yung aasahan mo? Di siyempre yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Unang higante natin, nakaraan. Pangalawa, mga test. Pangatlo po, temptation. Mga tukso. Tukso. Sabi nga po natin, tukso. Meron pang kanta, tukso, layuan mo ako. Di ba? In the biblical context, hindi tukso yung dapat na lumayo sa'yo. Ang dapat na lumalayo, tayo doon sa tukso. Well, in fact, kung ipa-apply natin ang principle ng Biblia, nagkakasala ang tao kapag in-entertain niya at nahulog siya dun sa tukso. Ang tukso, parang ibon yan sa ulo natin. Nandyan lang yan. Kapag hindi mo pinapansin, nandyan lang yan. Huwag ka magsimba. Huwag ka naman sumuporta sa gawain. Marami na sila masyado. Mas masarap matulog. 12 ka na bumangon. Di ba? Mga ganun, mga tukso eh. Di ba? Wag na kayo diyan na lang kayo, bumawi ka na lang next Sunday. May mga tukso po eh. Di ba? Pero kapag ginawa mo yon at nahulog ka, doon pala nagkakaroon ng kasalanan. Yung tukso parang ibon sa ulo natin. Pero kapag yung ibon sa ulo natin nangitlog na or nagkaroon na ng pugad, hindi na yun kasalanan ng ibon. Kasalanan mo na yun. Kasi hinayaan mo. At minsan may higante tayo, temptation. Lord, isinuko ko na to last Monday. Lord, sinuko ko na to last month. Lord, sinabi ko, buong buhay ko ibibigay ko na sa'yo, pero nagagawa mo na naman ulit. Nandun ka na naman ulit. Nagkamali ka na naman ulit. And because of that temptation, dahil nahulog ka doon na naman sa pagkakasala, iniisip mo, Lord, hindi na yata ako karapat-dapat na lumapit sa'yo. Hindi na yata ako karapat-dapat na lumapit sa'yo at pakinggan mo. But I have good news for you. Whatever giants that you're in right now, hindi mo yan laban. Labayan ng Diyos. Yung nakaraan mo, yung testing mo at yung temptation na na-experience mo ng paulit-ulit, hindi mo kayang pagtagumpayan mag-isa. Because hindi natin kayang magtagumpay by our willpower. Willpower.
Di ba, sinasabi nila sa social media, isipin mo kasi na kaya mo. Di ba? Isipin mo na kaya mo, i-manifest mo na kaya mo. Di ba? Nakaganyan tayo. I-manifest mo yung universe na kaya mo. Now, hindi ka magtatagumpay at hindi ka magbabago by willpower. Di ba? Kaya mo to, adyan mo to. Di ba? Nagiging betchin ka tuloy. Ang kailangan, hindi willpower. Ang kailangan para magkaroon ng transformation, God's power. Amen? Minsan kakaisip mo, isipin mo kasi, i-manifest mo ba? I-attract mo yung positive energy, di ba? Maganyan tayo. Kailangan, tapos may mga expert pa na nagsasabi, dapat yung pinto, dapat nakabukas ang pinto, bintana, dapat pinto sa harap, pinto sa likod, di magkatapat kasi lalabas yung blessing. Di ba? May mga ganun kayo naririnig eh. Di ba? Na akala natin, kapag sinusunod natin yung suggestion ng iba, na hindi naman biblical, i-bless tayo ng Lord. Gusto niyo po bang pagpalain tayo ng Panginoon? Now, when I say blessing, hindi lang ho yan finances, all aspect. Because peace is a blessing. Good health is a blessing. Yung makatulog ka na mahimbing is a blessing. Yung hindi ka nag-overthink is a blessing. Because minsan, masarap naman talagang pagpalain financially. Amen? Pagbukas mo ng pinto, nakalagay dyan, 1 million, tatanggihan mo ba? Di ba? Baka hindi ka magsimba nun. Baka magbuka ng ticket pa po ng Boracay nun. Di ba? Kaya minsan baka minsan kaya hindi ka pinagpapala ng Panginoon ng lubos-lubusan kasi nakita ng Lord kapag pinagpala ka niya, baka iwan mo siya eh. Kita mo, bago ibigay yung breakthrough, breakings muna kasi tinetest yung karakter. Si David, natest yung karakter niya habang nakikipaglaban siya dun sa mga oso at leon. Kaya nung appointed time and season na, David, hindi ka na pang oso at leon, pang Goliath ka na. Yung mga ginagawa mong secretly at yung mga laban na pinagtatagumpayan mo mag-isa, nagmamatter yun sa Diyos at magmamatter din yun sa'yo. And time will come. Yung pinagdaanan mong story nun, magiging testimony mo ngayon. The mess will become the message and your test will become a testimony. Amen? Next slide. Malapit na po matapos. Verse 50. Natalo, sabi niya po natin natalo. Natalo nga ni David si Goliath sa pamagitan ng tirador at bato. No? Napatay niya ito kahit wala siyang tabak. Kanina, ang sabi pa dyan ni David, who is this uncircumcised Philistine na humahamak sa Diyos natin? In English ko po kasi mahirap po talaga lugin. No? Sino itong na Pilisteo na humahamak sa Diyos natin? Kasi naririnig niya, hinahamak yung si Yahweh. Hindi kaya ng konsensya niya na pinapahirapan yung bayan ng Diyos. At hinahamak si Yahweh. Now, nung natapos yung laban, sino nanalo? Si David. Natalo ni David si Goliath, hindi dahil prepared siya, kundi dahil pinili siya ng Diyos. Kasi kahit anong preparation mo without the presence of Jesus, halimbawa ganito, mag-a-apply ka ng trabaho. Nag-prepare ka ngayon. Ito siguro itatanong sa akin, where do you see yourself 5 years from now? Nag-practice ka ng script ng sasabihin mo. Pero may pagkakataon na kahit nag-practice ka pagdating ng interview, nabablangko ka. Why? Hindi ka nag-pray. Ang gawin mo, Lord, bago ako mag-review, magpe-pray muna ako kasi ang priority ko ikaw. Alam niyo po, ganun yung gawin niyo, especially sa mga kabataan, bawat isa sa atin. Bago nyo simulan yung araw ninyo, kahit alam nyo yung araw na yun, mapapagod kayo, magpasalamat kayo kay Lord. It will make a difference. Di ba? Naku, Monday na naman bukas, pasok ka na naman, flag racing na naman. Alas 7 pa lang, nasa school na ako. Pag yun yung naisip mo, stress ka kagad. But kapag naisip mo, Lord, gigising ako ng maaga, thank you sa opportunity na makapagtrabaho ako. At thank you sa pagkakataon na makapagturo ko sa mga estudyante at magkaroon ako ng negosyo. When you change the way you see your situation, at in-acknowledge mo yung gagawin sa atin ng Panginoon, kapag inuna mo ang ating Panginoon, yes, nakaka-stress pa rin yung araw, pero merong kakaiba. Ano yung ginawa mo? In-acknowledge mo ang ating Panginoon. Mapapagod ka, may pag-risk na baka mainis ka nung araw na yon, pero dahil inuna mo ang ating Panginoon, may kagaanan sa iyong puso. Hindi ka nabablangko. Why? Kasi siya yung una nating kinausap. Natalo nga ni David si Goliath sa pamagitan ng tirador at bato, napatay niya ito kahit wala siyang tabak. Next slide na. Verse 51. Patakbong lumapit si David. Napatay niya na, gamit yung isang bato na tumama sa noo, pero meron pa siyang ginawa. Tumayo sa likod ni Goliath, hinugot ang tabak ni Goliath mula sa suksukan nito at pinugutan ng ulo. Question.
Kaninong tabak yung ginamit para pugutan ng ulo si Goliath? Tabak ni David o tabak ni Goliath? Tignan mo yung kabutihan ng Diyos, ano? Minsan yung pagsubok na halos pumatay sa'yo, yun yung gagamitin ng Panginoon para magtagumpay ka. Yung mga pagkakataon sa iyong buhay na akala mo susuko ka na, hindi mo pagtatapos ng pag-aaral ng mga anak, hindi nagagaling, hindi alam sa kukuha ng pera. Pero tignan mo yung sarili mo ngayon na itataas mo yung mga kamay mo na kapagpapasalamat sa ating Panginoon. Bakit? Dahil kahit hindi ka pinabayaan ng Panginoon noon, hindi ka rin pababayaan ng Diyos ngayon. Meron siyang kakayahan na ingatan ka at alagaan anuman ang sitwasyon ng iyong buhay. Yung tabak ng kaaway, yun yung ginamit para mapatay si Goliath. Nakuha natin mga kapatid, minsan iniiwasan natin yung mga Goliath natin sa ating buhay. Pero may mga pagkakataon na kailangan natin silang harapin, may mga pagkakataon na kailangan natin silang panindigan at higit sa lahat, tindigan para makita natin kung hindi gaano kakalakas. Pinapadaan ka ng Diyos sa pagsubok para hindi mo makita kung gaano kakalakas. Pinapadaan ka ng Diyos sa pagsubok sa laban ng buhay, hindi para makita mo kung gaano kakalakas, kundi kung gaano siya kalakas. Hindi kanya pinapadaan para makita mo na matibay yung pananampalataya mo. In every situation, ang nakikita mo, Lord, maraming salamat. Kasi muntik na akong sumuko, muntik na akong huminto, napaiyak ako nitong problema na to silently, pero look at you now, nandito ka sa Gia Kabanatuan, nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon. Marami kang pinagdaanan noon, maraming nanira sa iyo noon, maraming humatak sa iyo pababa, pero praise the Lord na pagtagumpayan mo yun, hindi dahil magaling ka, kundi dahil mabuti siya. Amen? Palakpakan natin ng ating Panginoon. Ano pa ba, nak? You're not fighting for victory. Hindi ka nakikipaglaban para magtagumpay. You are fighting from victory. Actually, sabi ni Jesus, yan yung promise niya eh. In this earth, you will have trouble. Pero lakasan nyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kung mananagumpay siya at nananampalataya ka sa Kanya, mananagumpay ka na rin. Question, mananagumpay ka, bakit nasa gitna ka ng pagsubok? Ang promise, victory. Ang dulo, victory. Pero tignan mo meron kang, alam mo yun, parang ganito po. Pag nanonood kayo ng laban ni Manny Pacquiao, ano ba yung ano champion sa NBA po ngayon? May nag-NBA. Laban na lang ni Manny Pacquiao. Okay. Yung recent na laban ni Manny Pacquiao na sino yung matindiyang kalaban? Si Morales. Yung pangatlo nilang laban o yung pangalawa, yung natalo niya si Morales. Di ba kapag bago natin panoorin, hindi natin alam kung sino yung mananalo. Okay? Kasi, tawag dito, pinapanood natin siya sa point of view na nagsisimula pa lang yung laban. Pero, kapag pinanood mo yung replay, nung laban ni Manny Pacquiao sa ni Morales, thinking na alam mo mananalo si Pacquiao, kahit panoorin mo ng paulit-ulit yun, hindi na mabago yung katotohanan, panalo si Pacquiao. Nakuha po natin. Ganun din sa buhay Kristiyano. Minsan, alam mo, yung ending, mananalo ka eh. Ang ending, pagpapalain ka eh. Pero may season na may hirapan ka eh. Question, doon sa gitna ng season na may hirapan ka, iiwan mo ba ang Diyos o magpapatuloy ka sa Kanya? Eh dahil ang Diyos ang source ng victory, di kumapit ka sa Diyos. Tatagan mo. No? Naalala ko yung kwento ng isang kabataan ng pangalan Owen. Nag-mountain hike siya. At matindi yung pananampalataya niya kay Lord. Mahilig umakyat ng bundok yan eh. No? Ngayon, nadulas siya, tapos napakapit siya dun sa isang sanga. Nakaganyan siya, oh. Ngayon, sabi niya, dahil siya ay merong pananampalataya kay Lord, sabi niya, Lord, tulungan mo ko. Napakadilim ng baba. Hindi ko alam anong gagawin ko. Kasi nadulas siya, nakasapit lang siya sa sangang ganun. Baka mahulog ako, wala akong makita. Walang cellphone, walang flashlight. Ang nilapitan niya, yung light of the world. Di ba? Si Jesus. Nung nanalangin siya, meron siyang narinig na tinig na sumagot. Sumagot si Lord, sabi ni Lord, anak, tumalong ka. Kakapit siyang ganyan, no? Tapos, sabi niya, teka lang, Lord, ikaw ba yun? Di ba? Parang, di ba may mga pagkakataon sa ating buhay na may pinapagawa si Lord. Tapos, kapag ka narinig mo yung sagot ni Lord, tapos hindi mo gusto, ang sasabihin mo, Lord, ikaw ba yun? Di ba? Parang boses ng kaaway yun,
Teka lang, Lord, sabi niya, 11 na ng gabi, mag-ating gabi na. Ang dilim dito, baka mamaya may nakangang ahas dyan, di ko alam anong gagawin ko. Sabi ng tinig na naman, sabi ng voice, tumalong ka. Alas 12 ng hating gabi, 1:00 ng madaling araw, alas 2, yung muscle ni Owen talagang nakaganyan na, ugat-ugat na, talagang ngawit na siya. Tapos sabi niya, Lord, anong gagawin ko? Hindi ko na makita, maano na ako dito. Parang, kanina pa ako nandito. Sabi na naman nung tinig, tumalong ka. Alas 4, alas 5, nung medyo lumiliwanag na, nakita ni Owen yung babag sa kanya, ganyan lang pala. Kasi pag madilim, nakakatakot. Pero hindi porke madilim, hindi mo kasama ang Diyos. Kapag madilim, at kapag nakikipaglaban ka, wala kang ibang nakikita kundi yung dilim eh. In-expect mo agad, matatalo ka. But what if, merong instruction ng Lord, tumalon ka, bitawan mo, gawin mo to, at yun pala yung susi para magtagumpay ka. Manampalataya tayo sa ating Panginoon. Nakakakaba? Hindi ka sure, kaya nga pananampalataya eh. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hindi mo nakita, pero nanampalataya ka sa ating Panginoon. The battle's already won. I know how this story ends. Now, meron pa ba dyan, Nak? Next slide, Nak. Don't let the world label you when God has already anointed you. Marami kang maririnig na label galing sa ibang tao. Some of them are true, were true. Iba doon, mga totoo. Yung iba naman ay hindi totoo, pero ang pakinggan natin yung sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Now, natapos yung battle. Maganda po yung mga sumunod na nangyari dyan. But, during that battle and test, during that season, may mga Israelita, may David, may Saul, may Goliath. Madalas kapag pinipreach to, kagaya kanina sinasabi natin, anumang higante na meron ka, kaya kayang-kaya mo yung pagtagumpayan sa tulong ng ating Panginoon. Pag ganun yung preaching, na-encourage ka pero shallow eh. Medyo mababaw. Alam niyo po ba sa story? Hindi tayo si David. Halimbawa, nandun na kayo. Hindi tayo si David. Hindi natin kayang pagtanggol yung sarili natin mag-isa. Alam niyo kung sino tayo sa story? Tayo yung mga Israelita na takot doon sa gilid. Takot na takot, makipaglaban doon sa higanteng nasa harap nila. And here comes David. Sino yung David natin sa story? Jesus. Sa gitna ng battle, sa gitna ng mahirap na sitwasyon, here comes Jesus na kaya kang ipagtanggol. Habang nasa gilid ka, takot na takot. Amen? Gusto po ba nating pasalamatan ng ating Panginoon? Palakpakan po natin ang ating Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. At tayo po ay mananalangin.